me something that might just take the pain away. Magandang umaga po sa inyong lahat. Saan man dako kayo ng parte ng mundo. Eto na nga guys, at ako'y magluluto ng pritong boquerones. Pero al final, kasi ang gusto ng mami ko, ay isa-isahin ko daw ito. Lagyan ng harina, pagkatapos piprituhin guys. So al final, sabi ko, titingnan ko kung ano ang kalalabasan. Kasi parang sabi ko, ang hirap naman nun, isa-isa, di ba? Alam nyo naman ang boquerones, super duper liit. Parang mga sardinas na maliliit na mini-mini. So, eto na nga guys, at tinagyan ko na muna siya ng asin, paminta, at saka bawang na durog, di ba? Yung paminta guys ay powder yan. So, may nabibili naman yan ngayon sa mga establishmento, di ba? Mga tindahan na alam nyo na. And then, eto na nga, guys. Nilagyan ko siya ng harina dyan sa strainer kasi nga pinatuyo ko siya ng bonggang-bongga. Pero al final, sabi ko sa mami ko, kung iisa-isahin ko to, ay matagal akong matatapos. So, sabi ko, nag-decide na lang ako na iprita na lang to. Ibig sabihin ng prita, guys, yung torta na prita. So, nilagyan ko siya ng 2 itlog. And then, naglagay din ako dyan ng liquid na gatas, na fresh milk. And then, naglagay din ako dyan ng harina, ninagdagan ko pa siya dyan pagkatapos konting asin at paminta guys. Kasi nga po ay gagawin nating torta al final. So ito na nga po ang kinalabasan at syempre hinalo-halo ko na dyan yung mga liquid na ingredientes para mabati natin ng maayos, 'di ba? Mahalo-halo kumbaga. So, eto na nga guys at nilagyan ko rin siya ng sibuyas at saka bawang. So, yan, depende sa mga ingredientes ninyo, kagaya ng sibuyas, bawang, kung medyo mas pino or katamtaman lang yung paghiwa ninyo dyan guys. Nasa sa inyo na rin po kung paano nyo i-preparar ang inyong mga ingredientes, okay? At eto na nga guys, at hiniwa-hiwa ko na ang sibuyas. At nahalo-halo na natin guys yung ating isda at ito na nga at nagpapainit ako dyan ng ating mantika sa piprituhin natin ng tortang boquerones. So ito guys ang aking ginawa. So napakasarap nito kaya subukan nyo rin.
eto na nga, habang ay piniprito natin yung ating boquerones na torta, ay ito naman ay nagpipreparar ako ng ating kalabasa dahil ito ay gagataan po natin guys, itong mga gulay na to. So, ang ingredients na ilalagay ko lang dito ay gata, pagkatapos yung ating kalabasa, and then yung aking Baguio beans, kumbaga sa atin. Pero yung Baguio beans na gagamitin ko or yung beans ay yun po ay ano na po yun, frozen kasi po hindi ako nakabili ng sariwa. Kumbaga sa atin ay anong tawag dito? May sariwa din naman dito, kaya lang hindi na po ako nakapunta sa tindahan para maghanap siya. So, yung kumbaga sitaw, kumbaga, 'di ba sa atin sa Pilipinas, ang tawag sa atin sa Tagalog. So, ito naman ay yung aking mga ingredients na gagamitin at ito na nga ay binabalatan ko, guys. Kaya naman, igigisa ko to muna sa sibuyas bawang. Pagkatapos ay igigisa na natin yung mga vegetables and then tatakpan natin para malumambot siya at pag naglumambot na siya, ilalagay na natin yung pinakakakanggata sa ating pagluluto. Napakadali lang naman magluto guys, kaya kayo na rin po ang magdiskarte kung paano, di po ba? And then, ilalagay kong sahog ay yung alimangong maliliit, guys. Yun lang po ang konting explanation ko dahil makikita nyo naman po sa video kung ano po ang ginawa ko. Siyempre, yung asin or chicken cubes ang ilalagay ninyong pampalasa at pwede nyo rin pong lagyan ng sili. So ngayon, hindi ko po siya nalagyan ng sili dito, yung aking ginataan na gulay kasi nga po wala po akong nabili dahil super busy kaya nung niluluto ko to, kung anong mga ingredients lang na nasa bahay kong available, yun lang po ang aking ginamit.
Ano po ang resulta ng aking ginataan na gulay, 'di ba napakasarap? Tingnan niyo naman, grabe super duper, 'di ba? At syempre lagyan niyo rin ng pamintang durog kung gusto niyo po, 'di ba? Kung wala kayong sili, pwede niyo ring lagyan ng luya. Pwede po lahat, pwedeng ilagay diyan, depende sa mga panglasa ninyo, o 'di ba? Al final nakakuha ako sa freezer namin ng siling berde. Nakita nyo yan, al final na inilagay ko guys. Pero wala siyang masyadong anghang. Kaya yun. Kasi yung aking mga bisita, kagaya ng aking mommy, ng tiya at aking mga kapatid, ay hindi naman masyado sila mahilig magsili ngayon. 'Di ba? Kasi nga po, ay alam nyo na, a beses kapag kumakain, nakakalimutan na magsili. Pero guys, siyempre, kami naman ay kumakain ng sili. Eto naman nga guys, yung aking kabayas na hiniwa-hiwa dyan, napa-sliding, 'di ba? Sliding talaga. Syempre, paksiw ang pinakamasarap dito guys. Nakakamiss. Nilagyan ko siya ng pamintang durog, mantika, at syempre, yung vinegar. Yung hindi makakalimutan dyan. Kasi po, ay paksiw ang tawag dyan. At syempre, lalagyan natin ng sibuyas, ng bawang, ng asin. Ang pinakamasarap dyan, kung pwede, lagyan nyo rin ng luya kung gusto nyo at sile. 'Di ba? Kaya yan. Ang nilagay ko konting asin at naglagay din ako ng chicken cubes para super duper duper na masarap naman talaga. At lagyan nyo ng maraming sibuyas at bawang kung gusto nyo rin po. And then ito ay 30 minutes ang pagluto ng paksiw na napakasarap ay meron na kayong ulam. Kaya naman, kung gusto nyong gayahin, ay gayahin nyo na po guys. At napakasarap naman talaga yung ulam na to. At habang tumatagal po ito, lumilipas yung araw, 2 araw, ang paksiw po ay lalong sumasarap. Kaya naman, tingnan nyo, naglalaway ako guys habang ako nagbo-voice over. 'Di ba? Oh. Kasi namimiss ko yung pagkain ng mga ganito. At eto na nga guys, luto na ang pagkain at nakapaghain na rin po ako, 'di ba? Napakasarap naman talaga ng aming pagkain ngayon. At syempre, wag natin kalimutan magpasalamat sa Panginoong Jesucristo sa lahat ng biyaya na natatanggap natin araw-araw. 'Di ba? Material at physical man 'yan. At syempre, lagi kong sinasabi kapag lalabas po kayo ng bahay, dalhin niyo pa rin si Mr. at si Miss Pasensya para buhay laging masaya. Guys, super duper talaga ang aming pagkain ngayon. Maraming salamat po sa panonood.